Hello people! Ito yung ating recipe ng ating binangkat. In a bowl, naglagay tayo ng 1/3 cup ng sugar, 1 egg and 1/4 cup ng fresh milk or evaporated milk, 1 tablespoon ng melted butter or margarine, 3/4 cup ng powdered milk. Pwede kayong gumamit ng skim milk, any brand ng powdered milk, 1 1/2 cup ng all-purpose flour, 1 tablespoon ng baking powder at a pinch of salt. Mix all together until magkaroon tayo ng smooth na dough. Pagka binangkal, kung gusto nyo na siksik, isa din to sa tip ay kailangan yung ating dough ay dry or medyo matigas. So, kailangan tayong magkaroon ng ganyang consistency. Sa mga hindi alam kung ano yung binangkal, ito ba yung binangkal? It's a fried bread. Usually, ito yung mga tinapay ng mga Bisaya. Madalas to niluluto sa mga province, sa mga bukid-bukid. Ito yung maglalast kasi nga piniprito siya and matigas. So, matagal masira. Kumbaga, kahit lutuin mo siya mga 2 linggo, 3 linggo, okay pa to. Ito kaya tong ibabato sa mga kagalit nyo or yung mga nangutang sa inyo na hindi marunong magbayad. After ko naman na form yun na smooth na dough, ay pinarest ko muna yun ng 10 minutes bago ko yan binilog-bilog. Kung ititinda nyo naman, syempre titimbangin nyo para hindi kayo lugi. Pero dahil sa pang cravings lang to dito sa bahay, ako at si Belle, syempre bilugin natin yun according sa desired size natin. Yung mama ko nito gumagawa ng pangmaramihan, tapos maraming nag-order sa kanya ng mga motor. Yung mga motor naman dinideliver sa mga bukid-bukid. Kailangan natin makabuo ng bilog na super siksik, kaya kailangan talaga yung pagbilog, kailangan sobrang siksik yung pagkagawa. And naglagay lang ako ng konting tubig dyan. Pwede kayo mag-spray kung meron kayong pang-spray na tubig para kagapit yung ating sesame seeds. So, kailangan dyan maraming sesame seeds para mabango, masarap, malinamnam. Kung gusto niyo itong pangbenta at gusto niyo makagawa ng marami, doblihin, triplihin niyo yung recipe. Para hindi lulutang yung sesame seeds dyan pagka nagprito, kailangan lagyan ng tubig para kakapit talaga siya, and then bilugin natin siya uli para manikit talaga or didikit talaga doon sa dough yung sesame seeds. It's like nagluto lang tayo ng butchi, pero yung butchi naman may palaman yun, tapos glutinous flour naman yung gamit. Ito naman matigas talaga to na malinam na masarap to pang kape, kahit na sa mga soda masarap din to. So pag nagprito naman tayo nito, kailangan hindi masyadong mainit. Talagang kailangan dapat bantayan talaga yung apoy, kasi pag mainit mag-brown agad yung ating binangkal, tapos hilaw yung ilalim. Ganun yun. Tapos hindi na siya puputok or hindi na siya ano bang tawag dyan? Kung hindi na magbubukahan ba? Maganda kasi talaga yung binangkal pagka bukang-buka. Hindi yan magbubukahan yung binangkal pagka soft or medyo malambot yung ating dough na pagkagawa. Tapos yung ating mantika ay dapat hindi masyadong mainit, hindi malamig. Pagka lulutang na siya ng ganyan, ay luto na yan. Pagka magprito kasi tayo, usually, unang lagay natin ng mantika dyan ay lulubog yan. So, pagka lulutang na, ibig sabihin luto na yung ilalim. Pero, dapat, i-control mo yung kulay. Kung kulang pa or medyo maputla pa, iprito mo pa siya ng konti until magkaganito na yung itsura niya. Masarap to, malinamnam, mainit man or kahit na bahaw na siya, masarap pa din. And that's our binangkal recipe. Thank you so much for watching.